Kung sinundan mo ang mga balita tungkol sa flood control scandal sa Pilipinas ngayon, alam mo na kung paano ang mga ghost projects, ang mga hindi natapos na proyekto, ay nagdulot ng bilyon-bilyong pisong kawalan sa gobyerno. Pero ngayon, may bagong uri ng ghost project ang lumabas. Hindi ito ghost flood control, ito ay ghost electricity. Dahil ayon sa Office of the Ombudsman, isang senador, kasama ang kanyang anak na isang mambabatas at isang dating energy secretary, ay kasangkot sa isang 10 bilyong piso na solar energy scam kung saan ang pangako ng kuryente ay hindi kailanman natupad. At ang mga pangalan? Senator Loren Legarda, Congressman Leandro Leviste at dating Energy Secretary Alfonso Cusi. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang buong kwento. Simulan natin sa simula. Ayon sa Office of the Ombudsman, sina Senator Loren Legarda, ang kanyang anak na si Batangas unang District Representative Leandro Leviste, at ang dating Energy Secretary Alfonso Cusi ay haharap sa preliminary investigation para sa mga kasong plunder, graft at conflict of interest na may kinalaman sa 10 bilyong piso na solar energy projects. Ang preliminary investigation na ito ay para tukuyin kung sapat ang ebidensya para maghain ng formal na kriminal na kaso laban sa kanila. At ayon sa Ombudsman Boy Reynaldo, sinabi niya noong nakaraang Biyernes na iniimbestigahan na ang kaso, seryosong criminal charges over Leviste's solar energy dealings. Ayon sa Ombudsman, ang kumpanya ni Leviste ay hindi natupad ang kanilang commitment na gumawa ng kuryente na sinasabi ng Ombudsman ay nagdulot ng daan-daang bilyong pisong kawalan sa gobyerno at sa mga Pilipino. Isang malaking kwento ng isang malaking pangako na hindi natupad. Ngayon, pag-usapan natin kung paano nagsimula ang lahat. Kamakailan lang, inanunsyo ng Department of Energy na ang Leandro Solar Philippines ay hindi nakagawa ng kuryente, na dapat sana ay naihatid nila sa loob ng napagkasunduang timeframe. Dahil dito, ang DOE ay kinansela ang ilang kontrata kay Leviste at nagpataw ng 24 na bilyong pisong multa. 24 na bilyong piso. Isipin mo yun. Isang multa na mas malaki pa kaysa sa maraming pambansang budget ng mga probinsya. At dagdag pa ni DOJ Secretary Remulla, ang mga exclusive service contracts na ibinigay kay Leviste ay epektibong pumigil sa ibang mga Pilipino at investors na makilahok sa solar energy sector. Ibig sabihin, isang tao lang ang binigyan ng oportunidad at pinigilan ng lahat ng iba pang gustong sumali. Ngayon, pag-usapan natin ang tinatawag na Solar Empire ni Leviste. Ayon sa Ombudsman, sinabi na naranasan ng mga Pilipino ang malaking kawalan dahil sa tinatawag na Leviste's Solar Empire na ibinenta pa niya bago pa man makapaghatid ng anumang electricity project. Isipin mo yon. Nangako siya ng kuryente, kumuha siya ng exclusive contracts, pinigilan niya ang ibang investors, pero bago pa man siya makapaghatid ng anumang bagay, ibinenta na niya ang lahat. At habang ang mga Pilipino ay naghihintay ng kuryente na hindi kailanman dumating, ang mga negosyante at ibang investors ay nawalan ng pagkakataon na makilahok dahil sa mga exclusive contracts na binigay lang sa isang tao. Isang tao na sa huli ay ibinenta na lang ang kanyang negosyo bago pa man niya matupad ang kanyang mga pangako. Ngayon, pag-usapan natin ang papel ni Senator Loren Legarda sa buong kwento. Ayon pa sa Ombudsman, si Legarda bilang tagapangulo ng Senate Finance Committee ay umano'y ginamit ang kanyang posisyon para tulungan ang kanyang anak na si Leviste na makakuha ng isang exclusive franchise. At iyon ay isang malaking alegasyon. Ang isang senador na dapat ay bantay ng gastos ng gobyerno ay sinasabing ginamit ang kanyang posisyon para bigyan ng eksklusibong oportunidad ang sarili niyang anak. At iyon ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit siya nakasama sa preliminary investigation kasama ang kanyang anak na si Leviste at si Cusi. Dahil kung totoo ang alegasyon, hindi lang isang tao ang nagbenepisyo sa isang scam, kundi isang buong pamilya ang sinasabing kasangkot. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang alegasyon na mas malalim pa kaysa sa solar energy. Ayon sa Ombudsman,
Sina Legarda, Leviste at ang dating DOE chief na si Cusi ay umano'y nagsabwatan para ang solar energy network ni Leandro ay makakuha ng medical equipment contracts. Isipin mo yon, hindi lang solar energy contracts, hindi lang electricity projects, kundi pati medical equipment contracts na dapat sana ay para sa mga ospital, para sa mga pasyente, para sa kalusugan ng mga Pilipino. At bilang resulta ng lahat ng alegasyong ito, sinasabing kontrolado nila ang solar energy projects ng bansa at na-lockout ang ibang mga investors. Isang network na kumontrol, hindi lang sa isang industriya, kundi sa dalawang magkaibang sektor na parehong mahalaga para sa kapakanan ng mga Pilipino. Ngayon, pag-usapan natin ang reaksyon ng senador sa mga alegasyong ito. Sa isang pahayag na ipinadala kay Reyes Reporters ng kanyang anak na si Leviste, si Senator Legarda ay tumawag sa mga alegasyon bilang utterly baseless at a taint on her person that is totally undeserved. At ang senador din ay nagbabala sa publiko maging discerning sa liwanag ng timing at kalikasan ng kaso. Ibig sabihin, sinasabi niya na dapat pag-isipan ng mga tao kung bakit ngayon lumabas ang kaso at kung anong konteksto ang nasa likod nito. Ngunit habang si Legarda ay bumibigkas ng kanyang pahayag, si Leviste, kahit hindi pa siya nagbibigay ng opisyal na pahayag tungkol sa kaso, may sinabi na siya noong nakaraang Enero tungkol sa kanyang mga solar energy dealings. Ayon sa mga ulat, si Leviste noong Enero ay umamin na ilan sa kanyang mga kumpanya ay nabigo na magbid para sa solar energy infrastructure at sinabi niya na ang gobyerno mismo ang may kasalanan. Sinabi niya na may mga opisyal na squeezing o pumipiga sa ibang investors hanggang sa napilitan silang kanselahin ang mga proyekto. At ngayon, sa gitna ng lahat ng mga alegasyong ito, maraming tao ang nagsasabi na ang kaso na ito ay isa pang pagtatangka na patahimikin ang mga kritiko ng administrasyon. Pero ayon sa mga autoridad, tinatanggihan nila ang paratang na ito. Kasama sa kaso na ito, si Ombudsman Boy Reynaldo ay nagsabi na napakanobela ng kasong ito at kailangan itong bigyan ng malaking atensyon. At ayon sa mga senador na sangkot din sa iba pang kaso, tulad nina Alan Peter Cayetano at Robin Padilla, ang mga kaso laban sa kanila ay nasa ilalim pa rin ng preliminary investigation. Ang kaso kay Cayetano ay obstruction of justice. Ang kay Padilla ay may kinalaman sa umano'y pagtakas ng ICC wanted na si Senator Bato de la Rosa. At ang Ombudsman, kasama ang DOJ Secretary Remulla, ay nagbigay ng pangako sa buong bansa na ang mga investigasyong ito ay hindi lang para sa isang partido, kundi para sa lahat ng sangkot sa katiwalian, anuman ang kanilang posisyon sa gobyerno o kanilang pangalan sa lipunan. Ghost Flood Control Projects, Ghost Electricity, iisa lang ang pattern, pangako na hindi natupad, at mga Pilipinong nagbayad ng presyo. Ang isang senador, ang kanyang anak na mambabatas, at isang dating energy secretary. Ngayon ay haharap sa preliminary investigation para sa isang 10 bilyong piso na solar energy scam na kinuha ang pagkakataon ng mga negosyante na nangako ng kuryente pero hindi natupad. At sa huli, ibinenta na lang ang lahat. At ang tanong na dapat nating itanong sa ating sarili, kung paulit-ulit na nangyayari ang ganitong klase ng katiwalian, sa flood control noon, sa solar energy ngayon, ilan pang industriya ang kailangan pang masira bago tayo tuluyang kumilos? Dahil sa bawat ghost project, may isang Pilipinong nagtitiwala na naghihintay na sa huli ay binigo lamang. Ano ang masasabi mo tungkol sa kasong ito laban kina Legarda at Leviste? Naniniwala ka ba na sila ay dapat panagutin? I-comment mo sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod na balita.